Ayan po si Ate Grace, pagkatapos niya mag-tantrums, so nag-behave naman siya mga after 20 or 30 minutes. So ganyan po siya. So nagka-tantrums, minsan hindi talaga mapigilan kasi pag pinigilan ko siya, lalo naman siya nagka-tantrums. Actually parang sa akin lang siya nagka-tantrums pero sa ibang tao hindi naman, kasi spoiled ko nga siya. Parang pag gusto niya pumunta ng mall at ayaw ko, nagka-tantrum siya. Pag gusto niya bumili ng damit, ayoko, nagka-tantrum siya. So ayun, so parang sa akin lang siya nagka-tantrums actually. Pati sa ibang kapatid ko, pero mas matindi yung sa akin. Yung napanood yung video kanina, yun, matindi na po talaga yun kasi binato niya ako ng mga damit, bato, tsaka tinapon niya yung cellphone. So yun na po yung isa sa pinakamatinding tantrums niya. Sabi ko sa kanya kanina, mag-mall naman kami, kaso maghintay lang siya. At sabi ko sa kanya mag-behave siya kasi mag-birthday na siya. Sabi ko pag nag-tantrums pa siya, baka hindi ko siya ipaghanda sa birthday niya sa March 22. So nagadalawang isip akong ipaghanda siya sa March 22 kasi ang tindi ng tantrums niya kanina. So kung napanood nyo guys, so ayun, so ngayon behave na siya, dito na siya sa car. Bigla siyang tumahimik. So ganun siya, parang bigla naman siyang tatahimik after mag tantrum. So siguro parang nare-realize niya din na mali naman yung ginagawa niya. Buti si ate hindi niya sinaktan kanina. So hindi niya sinaktan, buti naman. So good job yon Grace, pero mali pa din yung ginagawa mo kaninang pagbabato, pagmumura, at paghagis ng cellphone. So Grace, Ate Grace, kapatid mo ako, so dapat ikaw ang maging mabait sa akin kasi wala na nag-aalaga sa'yo kundi ako lang, di ba? Mm. Oo, dapat hindi mo ginagawa sa akin yun, Ate Grace, di ba? Mm. So ako yung Oo. nag-aalaga sa'yo, Mm. ako yung nagpapakain sa'yo, ako yung bumibili ng damit sa'yo. Mm. So kung gagawin mo pa sa akin yon, Hindi. baka magsawa na akong alagaan ka. Baka hindi na kita isama lagi sa mga lakad ko at iwanan na kita sa bahay. So magpasalamat ka Ate Grace dahil nandito pa ako. Kung wala ako, kawawa ka naman. Mm. So pati ako nai-stress sa'yo, 'di ba? Nakakaya kasi yung ginagawa mo, Grace, totoo lang. So buti na lang ang haba ng pasensya ko sa'yo, 'di ba? Oh. Kasi pag ganyan ka ng ganyan, wala ka nang handa sa birthday mo sa March 22. Oh. 'Di ba sabi ko sa'yo kanina, huwag ka na Mm. magka-tantrums. Pero grabe ang tantrums mo kanina. Hindi ko alam kung anong sentimiento mo. Hindi ko alam kung anong gusto mong gawin. 'Di ba? Oh, hindi ko alam kung ano yung sumapi sa'yo. Grabe. So, Ate Grace, ngayon hindi na tayo pupunta ng mall kasi nagtantrums ka. Ayun ang parusa ko sa'yo. Hindi. Ay hindi, ayoko. Nagtantrums ka. Pag nagtantrums ka, ayoko nang pupunta tayo ng mall. So, dapat meron kang yun ang parusa sa'yo. Hindi tayo pupunta ng mall ngayon. Mm. Dito lang tayo sa car at baka umuwi na tayo kasi nagtantrums ka. So gusto ko ngayon magsorry ka sa akin, magsorry ka doon sa mga guard. Hoy. So dapat hindi mo na uulitin yon kasi pangit yung ganun Grace ha. Kasi ilang taon ka na, 45 ko, 45 na po siya. So until now ganun pa rin yung attitude niya, parang hindi naman na nagbabago. So hindi ko po alam, pero siya po ay dati nag-school, Hindi. pinastop na po siya ng teacher niya kasi Idong. medyo old na po siya. So ngayon hindi ko rin po alam kung meron po kayong gustong i-suggest na open po ako for suggestion para kay Ate Grace kasi sa totoo lang medyo hindi naman nahihirapan ako naman bilang kapatid mahaba naman yung pasensya ko, kaya lang may times na talagang tulad kanina medyo nahihirapan at na-stress talaga ako. So hindi, the more na pinipigilan ko kasi siya, the more na lalo magka-tantrums. Kahit itali ko yan,
lalong magwawala yan. So hinahayaan ko lang siyang ganun as long as wala siyang nasasaktan. Kahit ako na lang yung masaktan, wag lang yung ibang tao. So kaya kanina nung nagka-tantrum siya, doon pa lang sa loob ng condo nagka-tantrums na siya. So lumabas na kami para doon ko siya dinala sa walang tao para in case wala siyang masaktan na ibang tao. Pero thank God naman na kung ako'y nasaktan, okay lang naman. Pero yung ibang tao parang ang hirap tanggapin tulad nung nangyari dun sa no Grace sa mall nung una namin video. So ayan, Ate Grace, so sana magtanda ka na. Yung sinasabi ko sa iyo ay lagi mong itanim sa isip mo. Alam ko na Ate Grace, naisip bata ka, pero I'm sure naiintindihan mo yung sinasabi ko kasi hindi kasi maganda yung ginagawa mo, Ate Grace. Ha? Mag-sorry ka. Mag-sorry ka sa akin. Sorry. Mag-sorry ka sa akin. Sorry. Mag-sorry ka. Actually, pinalo ko po siya sa kamay tsaka sa binte kanina nung nasa coach kami bilang parusa. Dito ko po siya hinataw sa kamay kasi kailangan makatanggap naman siya ng kahit paanong parusa. So hinataw ko siya sa kamay pero gumanti po siya. Kaya lang kailangan po siyang talagang magtanda sa ginagawa niya. Ayun. So Ate Grace, sana last na yan at hindi na maulit kasi kung gagawin mo pa yan, hindi na kita isasama sa mga lakad ko. Ano? Okay ba? Sabi mo, yes. Yes. Magbawala ka pa? Hindi na. Magka-tantrums ka pa? Hindi na. Kanino ka mag-sorry? Ikaw. Ha? Ano sabihin mo sa akin? Sorry. Sorry saan? Paano? Ah, Hindi na tatangklong. huwag ka na magka-tantrums. Hindi na. Ako ay minsan naiinis na sa'yo. Ay Sorry, nako, Dad. Ate Sorry. Grace. Mag-birthday ka pa naman sa March 22. Ayan po, ayan, tahimik na siya ngayon. So ngayon, hindi na po kami magpupunta ng mall kasi bilang parusa sa kanya. Dapat kasi mag-mall kami talaga, kaya lang baka sa mall kasi mag-tantrum siya, mas maraming tao doon, baka may masaktan pa siya. So much better na dito na lang kami sa car. So ayun po. Sa mga hindi nakakaintindi kay Ate Grace, so si Lord na po bahala sa inyo. Pero ayun po, napakahirap ng may ganyang inaalagaan. Ayun po. So maraming salamat po ulit sa mga nagka-follow sa amin. God bless po sa inyo. Bye-bye ka na sa TikTok. Bye-bye. Okay.